Ang ganda ng story niya kaya lang nabitin ako. Nakaka-inspired. Hello mga kabayan, ako nga pala si Amo, isa akong factory worker dito sa bansang Taiwan. At dahil may nag-request sa akin ng isang video na mahaba daw kasi nabibitin sila dun sa video ko. So ngayon gagawa tayo ng video para sa aking story ng aking kapalaran. So marami po akong nabasa dito sa aking reels na nabibitin daw sila sa aking video. So ngayon gagawa tayo ng medyo mahabang video at sana ay magustuhan nyo at ma-inspired pa kayo lalo sa aking mga video. So marami po akong nabasa ditong mga comment na may isang nagsabi dito, nakaka-touch naman ng story ng buhay mo. Ganda ng story, good luck. So ngayon mga lods, mga kababayan, ito na ang kwento ng aking buhay. Ako si Amo, sa akong factory worker dito sa bansang Taiwan. Tamad ako pero marami akong pangarap sa buhay. Tamad? Oo, hindi ka nagkamali. Totoo, tamad. Kasi yun naman talaga yung mga sinasabi sa akin ng aking mga magulang kapag ako ay inuutosan nila. Tamad daw ako. Pati yung mga kapatid ko, dahil bunso ako, lahat sila nag-uutos sa akin. At kapag di ko sinusunod ang kailang utos, ay sinasabihan nila akong tamad. Pero sinasabi ko sa sarili ko, kapag lumaki ako at magkaroon ng magandang trabaho, ay makikita nyo rin yung mga sinasabi nyong tamad. Noong bata pa ako, hindi naman ako achiever, pero pangarap ko maging engineer. Yun lagi ang sinusulat ko kapag kami ay nagsusulat ng myself. Masasabi ko talaga sa sarili ko na hindi naman talaga ako bobo. Kaso siguro kasi sobrang hirap, kailangang tumulong din sa mga magulang, sa mga kapatid. Siguro kulang lang ako sa oras sa pagtutuon ng pag-aaral. Kasi yung iba nakikita ko, mga magulang nila ay gusto nila na laging nag-aaral ang kailang anak. Pero ako, wala lang. Parang nasa akin lang kung mag-aaral ako o hindi. Kasi naman kapag nag-aaral ka tapos bigla ka na lang tatawagin o utusan ka. Tapos kapag sinasabi mong nag-aaral, sasabihan ka ng tamad. Pero siguro kapag pinagtutuunan ko lang ng oras yung aking pag-aaral nun, siguro achiever din ako. Minsan nga nasasama ako sa ranking sa top 10. Kaso may maliit akong grado. Hindi ako pwedeng maging honors kasi meron akong 79 at yung mga laking grades ko rin naman ay nasa 90 plus din. Pero alam nyo ba mga lods na ang lagi kong award kapag closing remark na sa eskwelahan ay most behave. Sabi pa nga ng magulang ko, totoo, most behave ka. Baka naman maging most behave ka lang kasi hindi ka sumasagot sa teacher mo kapag tinatawag ang pangalan mo. Oo talaga, most behave ako from grade 1 to grade 6 hanggang naging high school ako. Nung second year high school ako at fourth year high school ay most behave talaga yung ribbon ko. At naging aktibo din ako sa mga gawain sa simbahan, gaya na lang ng choir. At nung high school ako ay member ako ng Glee Club. Hindi rin naman ako magaling kumanta, pero alam ko sa sarili ko kung nasa tamang tono ba ako o hindi. Kaya alam ko mag-blending ng kanta. At katunayan nga, nung una nagtuturo ako ng caroling songs at kami po ang nanalo. Kasama ko dun sila friends, itong yung nagtatato sa akin. At yung mga kababatang kaibigan niya, kami po ang nanalo. Kaya sinali ko tong experience na to. Sabi kasi niya sa akin, kuya kapag sa susunod gumawa ka ng video, isali mo naman yung choir natin dati. Kasi daw, ako yung nagtuturo sa kanila at talagang nanalo kami dun. At dito naman sa Taiwan, ako po ay naging isang choir leader. Ako yung nagigitara sa simbahan, ako yung nagtuturo ng kanta, at minsan ako rin yung kumakanta ng salmo.
Malapit po talaga ako sa Diyos. Simula pa nung elementary, high school, at hanggang ngayon pa rin naman, nagsisimba pa rin ako pag mayroon akong oras. Noong high school nga pala ako, ay maaga akong iniwan ng aking mga magulang. Magsi-second year high school ako nang mawala ang aking ama. At nung third year high school ako, ay nagsimula magkasakit ang aking ina at siya ay na-stroke. Kaya ang naging routine ko noon ay eskwelahan at bahay. Kasi sa pag-uwi ko, ako yung nag-aasikaso para sa aking mama. Pag-uwi ko galing eskwelahan, ay nangunguha ako ng mga halamang gamot para ihilot ko doon sa parte ng katawan niyang na-stroke. At sabi ko kay Lord, Lord, wag niyo po munang kunin ang aking ina. Dahil hindi pa ako nakapagtapos ng high school. Sana mapapagtapos ko lang ako ng high school. Sobrang sakit ang aking nararamdaman sa mga panahon na yun. At noong nakagraduate na ako ng high school, noong May 21, 1999, ay binawian ng buhay ang aking ina. Alam nyo ba kung gaano kasakit sa akin ang buwan na yan? Dahil ang papa ko ay namatay rin sa buwan ng Mayo or May 7, 1996. At alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit sa nangyari doon? Yung buwan ng May ay birthday ko rin. Birthday ko sa May 24. Kaya yan ang pinakamasakit na araw or buwan sa buhay ko. Kaya pagdating sa buwan na yan, magkahalo ang lungkot at saya na aking nararamdaman. Kasi death anniversary ng papa ko sa May 7, death anniversary naman ng mama ko sa May 21 at birthday ko sa May 24. Alam nyo ba, nung nag-birthday ako, nandyan pa ang burol ng mama ko. Sobrang sakit talaga sa isang anak na bunso na iniwan ng kanyang mga magulang sa kanyang araw ng kanyang kapanganakan. 16 years old lang ako noon nung ako ay naging ulilang lubos. Kaya simula noon, pinilit kong tumayo sa aking mga sariling paa upang labanan ang hamon ng buhay. Nagsusumikap ako upang buhayin ko ang aking sarili. Noong mag-edad ako ng 18 anyos, ay namamasukan ako sa mga department store at sa mga mall. At ako'y naging janitor, bagger sa supermarket, at naging stockman sa isang famous brand na Bench. At ako'y bumalik sa aking pag-aaral at ako'y nakapagtapos ng kolehiyo bilang Bachelor of Secondary Education. Magandang umaga po sa inyo lahat. Buong puso po namin kayong tinatanggap dito sa Lipad PR2P2520 patungong Manila. Mabuhay! At dahil isa sa pangarap ko ang makapag-abroad, kaya naman, iniwan ko ang aking bansang sinilangan upang magtrabaho bilang OFW. At ngayon, ako'y isang factory worker dito sa bansang Taiwan. Salamat nga pala sa inyong lahat. May iba-iba tayong kwento sa ating buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan ay nakapagbibigay ng aral sa lahat. Maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang kwento ng aking buhay. Ako si Amo, tamad ako, pero marami akong pangarap sa buhay.